Hello, Bikesila! Team Bikesila, si Pastor Ernie pa rin, ang inyong facilitator and pastor dito sa ating team building retreat, The Pit Stop. Grabe, no? I really thank God kasi this is the first time ever na nagkaroon ang Bikesila ito after so many years, and I do believe na may purpose talaga si God. At ikaw na part ng team, ay alam ng Diyos yun na you are part of this team right here, right now for a reason. And mapalad ka dahil naging bahagi ka nito, at mapalad rin naman kaming lahat dahil nakasama ka namin. 3 araw din, di ba? At kung babalik tanawan natin, ay maalala natin nandun yung mga tawa, yung pagod, yung katahimikan, at may mga moment na nakaka-surprise, at tila the more we get surprised, the more it becomes meaningful. Ganun talaga no? Doon tayo tinatamaan sa mga bagay na di natin inaasahan. Pero, grabe, no? Ang daming truth na nire-reveal ito, and unti-unti nasasalamin natin yung ating mga sarili. Kaya nga, hindi lang simpleng event ito na parang nag-outing lang, Bikesila. Dahil ito ay isang retreat at may malalim na nangyayari sa atin dito. Halimbawa, tulad nung day 1, diba, naglaro tayo, pero sa likod ng mga laro, may mga na-discover tayo no, ng mga aral. Yung kahalagahan ng communication, yung listening, yung conveying the right message, nandoon yung leadership, nandoon yung understanding, nandoon yung support sa isa't isa. At lahat ng ito ay mahalaga. Lahat ng ito ay maganda palang nare-reinforce sa atin. And hindi lang sinubukan dito yung pagiging individuals natin sa mga activities nito, but rather sinubukan tayo bilang isang team. Di ba? And then, come day 2, di ba? Unti-unti, sumisilip na tayo doon sa kalooban ng bawat isa, na unti-unti nakilala na natin ating mga sarili, nakita natin yung mga blind spots, at natutunan natin din intindihin kung ano yung tingin ng iba sa atin, hindi lang yung pananaw natin sa ating sarili. Kaya nga doon sa blind spots, yung tinatawag nating hidden window, doon sa Johari window, marami nakasulat, at karamihan doon, nasusurprise tayo kasi hindi natin akalain ganun pala tingin nila sa atin, or ganun pala ang pagkakilala nila sa atin. And yung iba, madaling i-accept. Yung iba naman, parang mas feel nating i-reject. Pero lahat na ito, pinrocess natin, di ba? At wala rin itong itatapon kasi it help us to see the bigger picture and the better picture of ourselves. So, di ba napakaganda ng process ng umaga? And then, nung bandang tanghali, unti-unti na nakita natin about individual unique at may kanya-kanya tayong role. At yung role na yun, connected sa isa't isa. At napakalaga yung respeto, yung connection, yung suportahan. At dahil naunawaan na natin isa't isa, mas nagpa-function tayo ng effective, mas na-achieve natin yung goal, no? Through dun sa ating mga activities na ginawa. At sa bandang huli, yung highlight natin, remember, yun yung trust, no? So, in-address natin the trust issues. And alam ko na marami sa inyo, hindi nyo basta-basta makakalimutan yung naging activity doon. But then, last night, no? Puyat ba? Namagaba ang mga mata. Hindi lang dahil sa usok, kundi dahil sa hindi mapigilang damdamin, no? That is the highlight of our gathering last night, Yung kagabi may 3 bagay tayong may mga bagay tayong sinuko, 2 yon, yung isa isinuko natin doon sa fire, yung isa isinuko natin doon sa cross. Yun yung bagay na gusto nating i-surrender sa Panginoon. Mga bagay na ayaw na nating itago, ayaw na nating bitbitin, ayaw na nating kapitan, we want to let go of them, we surrender to the Lord. At ilagay natin sa bonfire. And yun namang mga bagay na gusto natin naman na i-pursue sa buhay natin, yung mga desire natin, na gusto nating patuloy na itaguyod sa prayer, yun naman yung ikinumit natin kay Lord and ininil natin doon sa wooden cross. Okay ba yan? Ang galing ba, no? Ang galing, yung bang very symbolic siya. Pero alam mo yun, damang-dama mo, no, yung kahalagahan noong pagsusurrender at pagkukumit sa Panginoon. And isa sa mga highlight din kagabi, of course, yung
yung thank you, sorry, and I support you. Doon, nag-observe na lang ako, wala na akong masabi talaga, no? Nilet go ko na lang sa inyo yung moment na yon na mag-connect kayo sa isa't isa and maramdaman ninyo yung relationship na meron kayo sa isa't isa, yung mga bagay na matagal nyo nang hindi masabi. Pero last night was the night or the moment para express nyo yun, yung salamat or sorry or nandito ako para sa iyo. Very meaningful, di ba? Kaya nga yung karamihan sa atin ngayon gumising, medyo malilit na yung mga mata. Pero ngayon, mga kapatid, kamusta naman? Kasi tapos na yung ating event and the next thing to do is to look ahead, di ba? Nandito yung pinaka-importanting bahagi, no, na kinakailangang mangyari. At hindi yung mga na-experience lang natin sa retreat, kundi pagbalik natin doon sa normal nating buhay. Sabi ko nga sa inyo, kamusta naman? Dito susukatin tayo. Paglabas natin sa lugar na ito at nandun na ulit tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, kamusta naman? Meron ba tayong natutunan, meron ba tayong binawan, at meron ba tayong magagamit o i-apply para tayo ay maging better persons sa ating buhay? So there's a road ahead, mga kapatid. At napakahalaga nga yung consistency over emotion. Yung hindi kasi araw-araw ganito yung pakiramdam, pero ang pagbabago, alam niyo yun, hindi lang nakabase sa emotion. Yung pag-feel mo magbabago ka pagkatapos babalik ka ulit sa dati. Hindi yun eh. Napakahalaga yung tinatawag na commitment para maging consistent ka at hindi ka madadrive lang ng mood o ng emotion mo. Next is practice what you learn. Ang teamwork hindi lang natatapos dito sa retreat. Kailangan maroon tayong patuloy makinig, mag-adjust, mag-encourage, at mag-take ng responsibility. Amen ba? And also, napakahalaga noong we know how to choose unity daily. Alam niyo, decision making yan araw-araw. Magkakaisa ba tayo o magkakanya-kanya tayo? Everyday you will go to work, magkakasama kayo. Make a decision. Today, magtulungan tayo, magkaisa tayo. Kasi pag di nyo ginawa yun, then somehow doon kayo mag-fall sa kanya-kanya. And yun ang sinasabi natin, maaaring doon babalik kayo tuloy sa dati. Hindi automatic, no? Sa madaling salita, itong unity, pinipili ito araw-araw. Hindi lang sa workplace, kahit sa pamilya, sa bahay, sa pagkakaibigan, in any relationship, no? We must always learn to choose unity daily. Okay? So, another thing is bring your best self to the team. Hindi yung laging tayo lang naghahanap na ibigay sa atin yung best ng mga kasama natin. Kundi tayo, are we in the best version of ourselves kapag kasama sila? Ibig sabihin nito, willing ba tayo na i-share yung kaya nating i-share for the betterment of the team? Yung bang ang goal natin, pag nandun tayo sa team, maging kalakasan tayo sa team at hindi maging kabigatan lang. Yung bang through our presence, everyone will grow. So, bring your best self to the team. Okay? So, ang future ng team na ito, tandaan natin, ay hindi nakasalalay sa system, kundi sa mga taong bumubuo nito. Okay ba? And napakahalaga rin yung spiritual anchor na tinatawag. No? Na ang future ng team na ito, hindi nakasalalay lang doon sa ating mga kakayahan, kundi nandun din sa pakikiisa at paggagabay ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it into completion. So, hindi pa naman tapos, no? Patuloy pa rin yung ating pag-aaral, pagkakatuto, at yung ating pag-grow. So, ang mahalaga lang, huwag natin kalimutan na sa process na ito, ang pinakamahalagang player dito, si Lord. Kasi siya talaga yung tutulong lang sa atin para ma-accomplish natin ito. Because kung sa sarili nating diskarte o lakas o talino o kakayahan, definitely, hindi tayo tatagal. Maaaring sa simula, oo, pero later on, babalik din tayo sa dati. Pero if we have that spiritual anchor,
and that is the Lord, then yung transformation magiging totoo at magiging full. So, another thing is napakahalaga ng team declaration, no? Na kung talagang na-touch kayo nitong event na ito, masasabi nyo lagi sa isa't isa yung we ride together. So, magkakasama tayo rito sa biyaheng ito. So, walang iwanan, walang kanya-kanya, sabay-sabay. Tulungan. Hindi tayo lahat palaging okay, pero kung sino yung okay, sumuporta dun sa hindi ganun kaayos yung kalalagayan. And umiikot ang bola, no? Gumugulong ang bola at sometimes ikaw yung okay, sila yung hindi. Then reach out, support, no? Tulong lang. Kasi next time, for all you know, darating din yung turn mo na ikaw naman yung hindi okay. And napakahalaga yung nandun din sila para sa iyo, di ba? So, bilang pagtatapos, I would like to commission you na sa pag-alis natin sa lugar na ito, babalik tayo sa trabaho, sa family, sa routine, sa mga challenges. Pero dahil hindi pa nga tayo tapos at hindi pare-pareho ang magiging situations natin, huwag lang natin kakalimutan na sa process sa retreat na ito, magkakasama tayo. Each one will serve as a reminder of what happened here, of what you experienced personally. Na every time magkakasama kayo, mapapaalalahan at mare-reinforce nyo ang isa't isa whatever happened here na siyang positively nagbago sa iyong buhay. Kaya nga with this, I would like sana na i-commit kayo sa isang panalangin na nawa kahit video recording to, you will join me at this moment as I lead you in prayer. Okay ba? So sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa 3 araw na ito. Salamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming puso, sa aming isip at sa aming samahan. Dalhin mo kami pabalik sa aming mga gawain ng may panibagong pangitain, panibagong sigla, panibagong lakas, may panibagong pananaw at bagong pag-asa at pagkakaisa. Panginoon, tulungan mo kami na isabuhay ang aming manatutunan, hindi lang ngayon kundi araw-araw. Nawa, Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming landas at sa bawat hakbang namin, ikaw po sana ang aming maging gabay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, Baiksila. Uli, ito na po yung pinaka-closing remarks ko na rin dito sa retreat ito, and I hope that the blessing of God will always be with you. Hindi lang ngayon, araw-araw na inyong buhay. And I extend that blessing to your families, to your household, sa lahat ng inyong nasasakupan, sa inyong mga workplace, magkakalayuman. And I pray and wish you all the success. Okay? God bless po.